Pero yun nga, sabi po Senator Amy Marcos, natanggap po niya yung letter ng gabi na po ng March 31. At ayon nga po sa napagdesisyonan, alam na po ng mga cabinet members natin, ng mga cabinet officials natin, na sapat na po. Sa kanilang pananaw ay sapat na po ang kanilang mga nasabi, na ibigay na facts, mga data, sa naunang hearing ni Senator Amy Marcos. At yun po, at sa tingin po namin ay sapat na po considering the fact na nagkaroon na rin po siya ng kanyang preliminary findings. Ito na nga, mga aso ni BBM hindi dadalo sa pangalawang hearing. Mga buhaya, takot mamulabog. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Hindi nga umano dadalo ang Malacanang Cabinet sa susunod na hearing hinggil sa illegal na pag-aresto sa dating Pangulo. Dahil ayon pa sa Malacanang ay sapat na umano ang kanilang pahayag sa unang hearing. BBM, takot na takot mabulabog. Malacanang Cabinet, nagtatago na. Narito ang buong detalye. First question, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, regarding po dun sa Senate probe on the arrest of former President Duterte na nakaschedule po bukas, nabanggit po ni ES na hindi lilitaw yung ating mga opisyal bukas at sinabi naman ni Senator Marcos na yung executive privilege daw po is not blanket, meaning hindi po nito saklaw lahat at pwede naman daw pong kung sakali, kada topic naman yung pwede ninyong i-invoke yung executive privilege, hindi yung outright, hindi sisipot yung ating mga opisyal. Ano pong masasabi ng Malacanang doon? Opo, gusto lang po natin liwanagin. Sinabi po ni Senator Amy Marcos na tanggap po niya ang liham, ang letter, mula sa opisina po ni Executive Secretary noong March 31 ng gabi. So, as of March 31 ng ating press briefing ay wala pa pong nagiging desisyon patungkol po dito. So, yan po ay liliwanagin lamang po natin. Pero, yun nga, sabi po Senator Amy Marcos, natanggap po niya yung letter ng gabi na po ng March 31. At ayon nga po sa napagdesisyonan, alam na po ng mga cabinet members natin, ng mga cabinet officials natin, na sapat na po. Sa kanilang pananaw ay sapat na po ang kanilang mga nasabi, na ibigay na facts, mga data, sa naunang hearing ni Senator Amy Marcos. At yun po, at sa tingin po namin ay sapat na po considering the fact na nagkaroon na rin po siya ng kanyang preliminary findings. So, yun po, at hindi po natin masasabi na hindi naman po tinugunan ang mga katanungan kung ito po ay in aid of legislation. So, malamang po ay sapat na po ang mga nasabi ng ating mga cabinet officials para makagawa na po siya ng kanyang batas patungkol po dito. Sabi ni Senator, it would have been an opportunity daw po sana sa administration to prove na walang tinatago ang inyong administrasyon hinggil sa pag-aresto. Wala naman pong tinago dahil sapat na po yung napakahabang oras nung unang hearing para po masabi ang dapat na masabi po ng ating mga cabinet officials patungkol po dun sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. And she said she would ask for reconsideration. So obviously, will there be a change in the stance of Malacanang with regard to this? And looking forward, magiging ganito na po ba yung magiging patakaran kapag may mga hearing na may kinalaman sa administrasyon? Tignan po natin kung ano po mangyayari kung siya po ay nag-a-ask ng reconsideration. Wala pa pong tugon dito si E.S. Bersamin. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Reaction lang po ng Malacanang sa naging pahayag po ni AFP Chief of Staff, General Romeo Brawner, na pinaghahanda po niya ang mga sundalo, especially po yung Northern Luzon Command, sakaling may sumako po sa Thailand dahil posibleng maapektuhan po ang Pilipinas. Ito ay kasunod po
Taiwan, sorry po. Dahil po sa posibleng maapektuhan ang Pilipinas, kasalukuyang nagsasagawa ng military exercise ang China sa may bahagi po ng Taipei. Opo, napakinggan po natin at nabasa rin po natin ang statements po ni AFP Chief Romeo Browner. At sa aming pagtanto ay hindi naman po dapat mabahala ang taong bayan patungkol po dito. Tama lamang po na magkaroon po siya ng reminder sa buong troops, pati na din po sa taong bayan na we should always be prepared in all contingencies. Yun lamang po. At kung may mga detalye pa po patungkol dito ay hahayaan na lamang po natin si Secretary Teodoro at saka si AFP General AFP Chief Romeo Browner sumagot po dyan. Sa panig pa ng Palasyo, Yusek, may pinag-uusapan na po ba ang mga posibleng senaryo, lalo na po't may mga Filipino din sa Taiwan? Opo, muli po, ang anumang pong detalye patungkol po dito ay manggagaling po sa ating Defense Secretary at saka po kay AFP Chief Browner. Also, Yusek, ano po ang plano ng ating pamahalaan para sa mga 250,000 na makababayan natin na nasa Taiwan, lalo na sa usaping posibleng repatriation? Opo, sa mga ganyang contingencies, kung magaganap, lagi po tayong handa. Katulad po ng sinabi ni AFP Romeo Browner, lagi tayo dapat handa sa anumang contingency. Kung mangyayari pan po yan, hindi po tayo dapat magtulog-tulog sa ating posisyon at sa trabaho, lagi po tayong handa. Pero again, ang detalye pong iyan ay ibibigay po natin sa ating Defense Secretary at kay AFP Chief Browner. Lastly na po, Yusek, amid this development, anong mensahe ng pamahalaan sa ating mga kababayan sa Taiwan at sa taong bayan? Thank you. Stay put. Basta po, tandaan po nila, ang gobyerno po ay handang tumulong sa anumang oras para sa kanila. Next question, Maricar Sargan, Brigada FM. Good morning po, Yusek. Naglabas po ng travel advisory kahapon ang Chinese Embassy sa mga citizens po nila dito sa Pilipinas o yung mga nagbabalak pong pumunta dito sa bansa to conduct daw po a thorough risk assessment because aside sa binanggit nila na nagkakaroon ng increased political gatherings, they also cite na yung frequent incidents of harassment and inspection daw po sa mga Chinese citizens and businesses by our law enforcement agencies. Nakikita po ba ng palasyo na magkakaroon po ito ng blow sa ating tourism? And nakikita rin po ba ng palasyo na may kaugnayan po ito sa recently na pagbisita ko ni US Defense Secretary Hegseth? Ang kanilang travel advisory ay it's just a normal consular function of China. At we can assure China na hindi po tayo nagtatarget ng particular nationality or particular national na para iharas. Tandaan po natin, lahat po dito ay welcome, except po, of course, kapag gumagawa po ng krimen, i-implement po natin kung ano po ang batas. Malamang po nasasabi po nila ito dahil sa ating pagpapatupad dito sa Pogo na dapat ay mawala na sa atin at karamihan po dito ay mga Chinese nationals. So malamang po ay isa ito sa nagiging issue po. Pero muli, ang DFA po ay open po for discussion regarding this at i-assure natin muli ang China na wala po tayong tinatarget na particular national. Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, how is the government reaching out and extending help assistance to Filipinos detained in Qatar for unauthorized political protest? May mga na-release na raw po na minors, but their parents are still detained. May mga kamag-anak po ba sila roon? Okay, ayon po kay Secretary Hans Kakdak, patuloy pa rin po ang ating pakikipagtulungan sa ating mga kababayan sa Qatar. At meron po talaga na mga minors, mga bata, pero as of the moment, itong mga bata daw po na ito ay hiniling po ng ating embahada na kung ating maaaring maalagaan. Pero yung ibang mga parents po ay iniwan daw po ang ibang mga bata sa kanilang mga napagkakatiwala ang mga kaibigan sa nasabing bansa. Pero umasa po ang mga kababayan natin, kahit po yung mga kapag-anak nila dito na nasa Pilipinas, hindi po titigil ang ating pamahalaan na tumulong sa mga detained dito sa Qatar na mga kapwa nating Pilipino. Ivan Mayrina, GMA7.
USEC, the Trade Union Congress of the Philippines is appealing to the President to push for the urgent passage of the legislated wage hike, 200 pesos, citing the dire living conditions of workers. Is this something that the President has already considered and is discussing with his cabinet? Actually, ang direktiba lamang po ng ating Pangulo ay sundin po kung ano yung nasa Labor Code at nagbigay na rin po siya ng kautusan na i-review po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang mga salary or wages ng ating mga kababayan sa bawat rehiyon. At sa kasalukuyan po, nagkaroon na po ng pag-review sa 16 na rehiyon at may mga rehiyon na rin po na nagtaas na mga sweldo. Ibibigay ko na lamang po sa inyo ang mga detalye kapag ka po nasa akin na po ang kopya. So yun po yung pinaka-good news po natin sa ibang mga kababayan po natin. At sa ganito po kasing pagtataas ng sweldo po, kinakailangan din po natin kasi madinig lahat ang employers, employees, para po mabigay po natin ang mga mas maganda at reasonabling sweldo po para sa kababayan natin. So wage boards pa rin po. As to the legislated hike, the President is not keen on pushing for that. Yan po ay ngayon po ay pending po, kung di ako nagkakamali, sa Kongreso. So hintayin na lamang po natin kung meron po silang magiging resulta sa kanilang gagawin pong legislation. So yung forthcoming na i-certify as urgent ng Pangulo ito, hindi pa po natin nakikita? Wala pa po, as of the moment po wala po sa akin pang naibibigay kung ano mang direktiba patungkol po dyan, pero minadali po kaagad ni Pangulo ang direktiba po dito sa ating RTWPP. Thank you. Yusek, we have one follow-up question from Alexis Romero, Philippine Star. So Yusek, given the directive of the President to review the wages from the wage boards, so it means that the President prefers the wage boards as a mechanism for the adjustments rather than Congress. Tama po ba yun? Kasi po, ang saklaw po ng ating Pangulo ay of course yung nasa ehekutibo. Mas madali po kasi magbigay agad ng direktiba para po sa taong bayan kung ano po yung makakaginhawa sa ating mga kababayan. Sa Kongreso po, ito po ay sa Congress po natin ilalaan ang trabaho po na ito. But in terms of preference, what the President prefers? Kung ano po ang makakabuti sa taong bayan. Wage board. Kasi mas madali po kasi silang mapakiusapan, mabigyan ng direktiba. Kasi po mas pag ganun po, mas madali po natin maibibigay ang benepisyo sa ating mga kababayan. Okay, salamat po. Yusek Claire. Kilala ang makakasama natin sa briefing ngayong umaga para pag-usapan ang mga preparasyon sakaling tumama ang tinatawag na The Big One. Narito si NAFIBOX Director Teresito Paculcol. Good morning. This is my first time here, and anyway, I'll talk about the Philippines being a disaster-prone area because we're part of the Pacific Ring of Fire, and every now and then we have earthquakes. We'll be jolted by earthquakes, volcanic eruptions, and sometimes tsunamis. And for all these disasters, the best course of action is always preparedness. And when we talk about preparedness, we have to make sure that our buildings, our houses are earthquake resilient. Meaning, we have to follow the minimum engineering standards when we construct our houses or buildings. And also, although we do regular earthquake drills, quarterly, ang laki ng naitulong ng NDRRMC sa pagpukaw ng kamalayan ng mga Filipinos when it comes to earthquake preparedness. But these are not enough kasi even if you do the cover and hold, if the building will collapse, hindi rin siya effective. So again, we just like to emphasize that the best course of action, first and foremost, is to make sure that we follow the minimum engineering standards. At narito rin po si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral.
Good morning po sa lahat. Ako po si Yusek Maria Catalina Cabral ng Department of Public Works and Highways. Kami naman po sa DPWH ay tuloy-tuloy ang paghahanda para sa ating earthquake preparedness. In fact, every year po may programa kaming structural improvement and strengthening ating mga infrastructure, particularly public buildings at school buildings, no? Mga tulay, napaka-importante niyan. We have already completed more than, I think, 124 assessment and retrofitted mga public buildings in Metro Manila. Meron na rin po kami nakaprogramang 500 plus public buildings na funded po ng aming local fund and ODA. Meron kaming partnership sa World Bank. Ito ay para sa 425 pang public building to retrofit and strengthen this public building to make sure they are aligned with international earthquake standards. In terms of readiness of equipment, ang DPWH po ay merong more than 2,000 equipment na nakakalat sa iba't ibang rehiyon, hindi lang dito sa Metro Manila. But for Metro Manila, we have 500 plus equipment na tinatawag naming quick response assets for the immediate response in case of calamity. Meron din kaming mga technical assistance sa iba't ibang national government. Like for example, LRTA, we have already assisted DOTR para i-assess po ang structural integrity ng ating mga railway at saka light rails and MRTs. And ang emphasis lang po namin ay tayo ay lahat dapat maghanda. Especially po yung mga kailangan natin ng suporta ng ating mga kababayan, ang mga local government officials, local government units, to make sure that the public infrastructure and private infrastructures are ready in case of any calamities in the country. Maraming salamat po. At makakasama rin po natin si OCD Administrator Ariel Nepomuceno. Good morning to everyone. Bilang paghahanda dun sa posibilidad ng malalaking lindol, particular dito sa lagi natin pinag-usapan, yung the big one, wherein kung baka gumalaw yung West Valley Fault System, tatlong bagay ang ginagawa ngayon ng pamahalaan. Unang-una, pinagbubuti pa natin lalo yung lagi nyong naririnig na National Simultaneous Earthquake Drill. Hindi lang po ito yung duck cover and hold, ipaliwanag ko lang. Ang lagi lang natin nakikita na mas prominent is the public participation on the duck cover and hold, which will help save the citizens within the first few minutes of the earthquake. Subalit kasabay niyang National Simultaneous Earthquake Drill, ang hindi natin nakikita is the drill among the responding government agencies with regard to our capability to still communicate with each other during the earthquake and the aftermath of the earthquake. Importante yung kakayanan ng ating pamahalaan na lagi pa rin na ma-establish namin yung tinatawag na command and control during the incident. So, pinag-iigin natin yan at gumagawa rin tayo sa NSED ng iba't ibang scenarios bilang pagpapabuti pa o pagpapaigting nitong ating exercise. Ibig sabihin, hindi lang natin gagawin ito sa umaga or tanghali. Sa next earthquake drill, halimbawa, gagawin natin yan sa gabi. Kasi kung sa gabi, halimbawa, mangyari lindol, lahat kami, kasama rin naman kami, except with some personnel of the AFP, nasa bahay po tayong lahat. So it is also important that we do different scenarios. And we will also incorporate, for example, a tsunami preparedness during NSED. Dahil may mga lugar na may bantari ng tsunami in case magkaroon ng malaking lindol. So number one is NSED improvements, more scenarios that will be practiced by all agencies, both national and local government units, plus the participants from the private sector. Pangalawa, yung kapasidad mismo ng pamahalaan, both in the national government and the local government units, binabantayan natin na lalo pang mas dumami yung ating mga kasamahan that will be given the special skills, especially for the collapse structure rescue. So marami naman ho tayo. Ang backbone namin will be, of course, the Armed Forces of the Philippines, meaning Army, Navy, Air Force. Kasama rin namin ang PNP,
Philippine Coast Guard, and the BFP. Sila yung ating backbone, plus the volunteers from the local government units. Marami naman tayong sanay na, subalit padadamihin pa natin sila upang sigurado tayo that once needed, they are ready bilang paghahanda, including the equipment and again, the communications capability. And lastly, we are now leveling up public participation. We are already institutionalizing partnerships with the private sector. For example, we have formally signed agreements with the Chamber of Mines, the academic community such as UP, and other educational institutions. And then we're strengthening our partnership with the Association of Civil Engineers of the Philippines, organizations like that, so that the government will not be doing the management for disaster alone. Kailangan namin ang mas malawak at mas malalim na partisipasyon ng private sector. Because again, we assure you, based na rin ito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, na pagbutihin natin paghahanda. Subalit kailangan din natin ng tulong ng private sector. And this is the norm worldwide. The government, private sector, civil society will have to work hand in hand with regard to huge incidents. Thank you. Maaari na po magtanong ang ating mga kasamahan sa media. Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning po to ma'am, to DPWH po. Kanina you mentioned ongoing na po yung retrofitting natin. Sa Metro Manila alone ma'am, meron po ba tayong data kung ilang percent na po ng mga public infrastructure yung na-retrofit at ilang percent pa po yung tututukan natin? Tuloy-tuloy naman po ang aming Tuloy-tuloy naman po ang aming pag-a-assess, no? Hindi lang po yung mga public infra, but ho yung mga school buildings, mga public school buildings, including health facilities. So, as of to date po, nakapag-assess na kami ng more than 21,000 public buildings na ito ay marami dito i-recommend na namin for retrofitting. Pero meron na rin kaming natapos na retrofitting. Ang ibig lang sabihin ng retrofitting ay iakyat ang kanyang standards para sa international earthquake standards. Yun po. We can provide data ho, the actual numbers. But ang sinasabi po namin sa DPWH, tuloy-tuloy po yung programa at hindi lang po yung mga buildings, kundi pati mga tulay. Importante po yung mga tulay, especially in Metro Manila, kasi very important po ang National Capital Region to the economy. Sorry ma'am, how about sa nationwide level ma'am? Yes po. Lahat po may instruction na po ang aming regional directors. Ongoing naman po, hindi lang ngayon. Hindi lang ho dahil may nangyari sa Myanmar. Kung hindi, taon-taon naman po, kami ay may programa na lahat na ho ng tulay, national roads, especially national bridges, ay dapat i-assess every year at tignan ang kanyang structural integrity para may programa natin kung kailangan niyang i-repair, i-rehabilitate, o kailangan niyang ng palitan, o kailangan niyang i-retrofit. So, meron po kami sa budget po namin ng programa para sa mga tulay. May we know, ma'am, kung how much po yung budget? Hindi ko mabigay ang actual amount ngayon, but we can provide PCO with actual amount ng budget namin for this year, including those that were funded previously. And then, ma'am, you mentioned din earlier, nagsasagawa po kayo ng assessment sa mga LRT and MRT. Nasimulan na po ba or sisimulan pa lang po? Humingi po ng tulong ang LRTA sa DPWH kasi kami naman po ay nagbibigay ng technical assistance, hindi lang po sa local government unit, but sa ibang ahensya, kapag hinihingan po kami ng tulong para i-assess yung kanilang mga public building, kanilang mga buildings, yung kanilang mga assets. So, nakapag-provide na po kami ng report sa LRT. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.